touched. I'm curious, bakit nyo binasa yung transcript ng hearing? At paano nyo Kasi nabasa? I wanted to find out kung ano ba yung sinasabi ni Alice. And maraming talaga, dininay niya ako, hindi niya ako kilala. Miss Nancy, sinabi ni Senator Risa kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama? Sa isang interview mo. Nag-iba na ba yung paningin mo ngayon? Pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. I think basically, kung ano man yung ginawa niya, ako personally opinion ko, siya yun eh. Iba yung, siya yun, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Pero kung halimbawa, etong mga kagagawa niya lahat yun, she has to answer for Okay. it. When did you last talk to her? Dito na naman po tayo mga kaibigan sa Usaping Pogo. Ayan mga kaibigan, ngayong araw na ito meron pong investigasyon ulit dyan sa Senado about dito sa Pogo at ang pagkawala ngayon na itong si Miss Alice Go ay hinahanap or nagtatago at hindi mahuli or makita hanggang ngayon. At ngayon, humarap na naman itong si Nancy Gamo mga kaibigan at sinasabi nito na idini-deny di umano siya ni Alice Go at hindi pa rin nagbago ang kanyang pananaw, ang kanyang pagtingin doon kay Mayora dahil mabait naman po daw ito. Ngunit sa lagay na to mga kaibigan, parang tuluyan na nga bang ilaglag ni Nancy Gamo itong si Alice Go dahil nga mga kaibigan sa di umanong ginagawa nitong Alice Go na ngayon ito ay isa palang incorporator ng Pogo dyan sa Bamban. Mga kaibigan, marami pong mga dapat nating matunghayan ukol po dito sa paulit-ulit po na investigasyon ng Pogo. So, kailangan natin na masubaybayan ito at nang malaman natin kung nasaan itong si Mayora Alice Go na ngayon ay pinaghahanap at di umano according sa Bureau of Immigration mga kaibigan ay hindi pa di umano ito nakaalis ng bansa at ito daw ay namataan dyan mismo sa may Bulacan. Kaya ngayon, tinatanong ni Senador Jinggoy Estrada mga kaibigan kung bakit hanggang ngayon hindi pa makita at mahuli itong si Alice Go. Na kung kailan mga kaibigan ilang beses na itong hindi dumalo sa investigasyon dyan sa Senado. Mga kaibigan, atin pong tunghayan ang investigasyon na tila bagang lumalabo at talagang mukhang madidiin dito itong si Mayora Alice Go. Atin pong tunghayan, ating panoorin mga kaibigan. Maraming salamat. Doon din yung office. Structure, parang bahay siya, ganun. So, two-story. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Meron lang phone-in question dito. Kilala mo ba yung nanay ni Alice Go? Hindi ko masasabi na nanay, hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na yung... Wala ba siyang pinapakilala Wala. na ito nanay ko? Ganun. Wala. Kaya pati So, sa yung... pagkakaalam nyo, sino yung totoong nanay niya? Kahit yung partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yon kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Never siya nagpakilala No. na meron siyang nanay? O... Hindi niya pinakilala yon. Kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino,
proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala. Never. Eh, yung mga kapatid, Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. sino si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national. Yes. Pure Chinese talaga. Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Tem. Sabi niyo po, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression nyo? Anong relasyon nitong Alice Guo at si Lin Wenyi, tapos yung kinikilala naming ama nila at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya, or tatlo, si Sheila, si Seaman, at saka si Wesley. Dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga incorporation papers. So, anong impression mo? Anong relasyon nila sa isa't isa, itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is yung father, partner niya yung nanay, o nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay, pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya. Di ba? Yung mga kapatid, hindi naman din sinasabi na kapatid. So, they have the same family name. Buti na lang mas curious ang komite kesa sa inyo, or kesa sa inaamin ninyong attitude nyo sa kanilang anim. Alright. Dinescribe nyo rin po siya, si Alice Guo, dun sa interview kay Carlo Mateo sa DZBB. Dinescribe nyo siya na mabait na bata, masipag, mabuting anak. Again, full confidence. So, matanong ko po sa inyo, meron po bang kahit sino man sa kampo ni Alice Guo na nag-reach out sa inyo para para sabihin yung ganitong mga declaration sa public interviews? Kasi, at wala naman pong masama doon, kung sakali, kasi interview naman yon, di naman yon perjury. Curious lang talaga ako kung bakit ganun kayo ka parang buong loob mag-vouch sa karakter ni Alice Guo. Kasi yun po ang observation ko sa kanya. Ngayon, yung regarding sa interview, I have my telephone all around, so they can call me anytime. So, it's a phone patch interview sa radio. I am in my house, sumasagot. And I wanted to clear also kung ano yung participation ko, bakit andun yung pangalan ko sa mga nababanggit sa Senado. May mga tao ba ni Alice Guo na kinontak din kayo, tumawag din sa phone nyo nung nasa bahay kayo at sinabing, Miss Nancy, ganito yung sabihin nyo tungkol kay Alice pag in-interview Ay, kayo? hindi po. Wala po. Madam Chair. Yes, SP Pro Tem. Miss Nancy, sinabi ni Senator Risa kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama? Sa isang interview mo. Nag-iba na ba yung paningin mo ngayon? Pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. I think basically, kung ano man yung ginawa niya, ako personally opinion ko, siya yun eh. Iba yung, siya yun, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Pero kung halimbawa, etong mga kagagawa niya lahat yun, she has to answer for it. When did you last talk to her? Or have seen her? 2017. 2017 pa? Yes. 7 years ago? Yes. After that, wala na kayong contact? Hindi ko nga... Kahit sa telepono? Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo company. Mm-hmm. Tapos, yung sumunod, yung 2023, the second one. Pero yung So, hindi kayo personal- nakita during that time? No. Hindi Ano, kami telepono lang? Telepono lang. Ang nakikita ko lang siya, ang huling kita ko sa kanya is a Christmas party. I was invited ng staff niya. When was na this? pumala. 2017. So, you haven't seen So I her don't know for kung 7 2017, years? 2018, I can't remember. Matagal na. As in, matagal ko na siyang hindi nakita. So, nung lumabas itong mga issue sa TV, anong sabi mo sa sarili mo?
Sabi nga nila, big time naman pala yung yung kliyente mo. Sabi ko, siya lang yun. Ordinaryong kliyente ko lang yan. So, wala. Okay, thank you. Thank you, SP Pro Temp. So, Miss Nancy, aminado kayo na kayo ang gumawa ng incorporation documents ng Zunyuan. Nagpatulong ba sa inyo si Alice Guo para dito? At may sinabi ba siya na tulungan mo ito? Ganito ang sistema. Nag-message siya sa akin, I need, may papa-incorporate siya, please assist. Okay? Please assist. Ang reply ko sa kanya, give me all the details, anong name ng company, anong capitalization niya, anong objective, ang purpose, sino itong mga, provide me with all the details, incorporators, ano yung equity shares, sino yung mga yung position sa company. Kasi pag nagfa-file ka sa SEC, andun lahat yun eh. Tatanungin kung sinong treasurer. So, ganun lang po. Binigay sa akin, prinoseso ko in a legal way. Dumaan siya sa PAGCOR, nakakuha ng endorsement. So, lumabas ang SEC certification. Sabi niyo, yung isang sinabi ni Alice Guo sa inyo nung nag-message sa inyo ay please assist. Noon sabi ni Alice Guo sa amin, walk-in lang daw yung Zunyuan. So, sino yung pinapa-assist niya sa inyo dito Tauhan sa niya. incorporation ng Zunyuan? Yung si Miss Laila ang kausap ko. Si Miss Laila Masiklat or Laila Tulio. Siya yung sinasabi ni Mayor Alice Guo na asistehan nyo. Yes. Ibig sabihin, nag-message sa inyo si Alice Guo at sinabi, Miss Nancy, asistehan nyo si Miss Laila para i-incorporate yung Zunyuan. Ganun po ba yon? Yes. Okay. Not the Sun Yes. It's the first Pogo company, which is the Hongsheng. Okay, for Hongsheng. Pero, kanina, nung tinanong ko sa inyo yung pag-incorporate nyo sa Zunyuan, sabi nyo nga, nag-message si Alice Guo sa inyo na please assist. So, doon, sa incorporation ng Zunyuan, sino yung pinapa-assist ni Mayor Alice sa inyo na ma-incorporate yan? Ang sinabi niya na pangalan, Attorney Joy, hindi ko rin siya kilala. Sino naman daw yung Attorney Joy? As I go over, Madam Chair, on the transcript of the committee hearing on May 22, inacknowledge ni Alice na yung Attorney Joy is lawyer niya. Ito ba yung si Phil Joy Baluyot? Yes. So siya ito. Nabasa niyo pala yung transcript ng hearing namin? Yes, ma'am. I'm curious. I'm almost touched. I'm curious. Bakit niyo binasa yung transcript ng hearing? At paano niyo Kasi nabasa? I wanted to find out kung ano ba yung sinasabi ni Alice. And maraming talaga, dininay niya ako, hindi niya ako kilala. Okay. I wish lahat ng mamamayan na sumusubaybay sa hearing namin babasahin yung transcript ng hearing. So that shows a lot of due diligence on your part. Bilang tao man lang or bilang resource person dito sa hearing namin, I only wish na mas naging curious pa kayo at umalam sa earlier dealings ng mga kumpanyang iyon. But anyway, so you're confirming na si Alice Guo, pina-assist niya sa inyo si Attorney Phil Joy Baluyot para i-incorporate ang Zunyuan. Anything I need about the incorporation of that company, refer to Attorney Joy. Okay, anything you need. So siya po ay abogado ni Alice Guo na may full confidence naman si Alice Guo kay Attorney Phil Joy Baluyot kasi anything you, Miss Nancy, need para ma-incorporate ang Zunyuan, mahihingi nyo at makukuha kay Attorney Baluyot. Tama po? Yes, sir. Yes, ma'am. All right. Kayo rin ba yung gumawa ng succeeding pang documents ng Zunyuan? Halimbawa, yung increase in authorized capital stock,
Kasi bakit andun pa yung pangalan nyo? Okay, it's like this. Kaya nga nung may sulat ako sa office nyo, in-indicate ko yon, may notation ako. Yung 2 increases na yon, hindi ko ginawa yon. But then, they still made use sa cover sheet, andun pa rin yung lahat ng details ko. Now, I'm thinking, paano nagkaroon? Sa initial registration kasi ng corporation, yung cover sheet is generated. So pag nag-apply ka, lalabas na lang yon, may barcode and everything. Pero pag increases ng capitalization, yung cover sheet na yon, typewritten lang yon. So they could have used my name, all my details, parang ako pa rin ang nagparehistro nun, pero hindi ko po ginawa yon. So, sino kayang gumawa lang ng typewritten cover sheet, ginamit pa rin pangalan nyo kahit hindi naman kayo yung nagpapa-increase ng authorized capital stock? Si Attorney Baluyot kaya ang gumawa nun? I think so. Kasi dun sa so. payment pa lang ng filing fees for the increase, ang pangalan ng Baluyot andun din. Ang notarial niya, andun din ang pangalan niya. So, I can say na hindi ako yun. So, ayon sa inyo, ginamit yung pangalan nyo dun sa succeeding documents ng Zunyuan, pati yung increase sa authorized capital stock, gamit ang isang typewritten copy ng cover sheet, gamit ang pangalan nyo, and ang teorya ninyo ay dahil lumabas yung pangalan ni Attorney Baluyot dun sa pagbayad ng filing fee at siya rin yung nagnotaryo o nagpanotaryo? Siya nagnotaryo. Siya mismo ang nagnotaryo na probably si Attorney Baluyot ang gumawa nito sa inyo. Yung sa payment of the filing fees for the increase, ang nakita ko doon, pangalan is Baluyot, pero it's not pangalan ni Attorney Joy. Sinong Baluyot yon? I have a copy submitted to your office, so it's there. Alright. So kung sino mang Baluyot ang nakalagay doon, whether it's Attorney Philjoy Baluyot or ibang Baluyot, abogado din po, I guess, kasi nagnotaryo. Possible na related sa kanya. Opo. Pero abogado rin, kasi siya yung nagnotaryo, yung Baluyot na yon. Yung Attorney Philjoy, sigurado ako na abogado po siya, pero yung nagbayad sa land bank, hindi ako sigurado kung abogado siya. Pero yung nagbayad ng filing fee sa land bank at yung nagnotaryo, parehong tao? No. Magkaiba. Sino po yung nagnotaryo? Attorney Philjoy. Okay. So may isang Baluyot na nagbayad ng filing fee sa land bank, maaring si Attorney Philjoy mismo or maaring isang kamag-anak niya na pinakiusap niya, pero si Attorney Philjoy Baluyot ang nagnotaryo. Yes. Tama. Yes, Alright. So Ms. Nancy, meron pa ba kayong nais ibahagi na sa tingin nyo ay makakatulong sa investigasyong ito? Being processor ng mga dokumento, maybe this time hindi yung nag-rise up yung lahat. I have to explain. Hindi ako nakarating sa Tarlac, hindi ko nakita yung building, wala akong idea. It's only on television na nakita ko yung Baofu, lahat na yan. Pero kanina, in answer kay SP Pro Temp, may sinabi kayong may 2-story structure. That's the farm. Saan po yun? That's the one in Concepcion, yun sa Barangay Berhen de los Remedios. So nakarating kayo sa Tarlac, hindi lang sa Bamban, pero sa Concepcion. Sa Concepcion. Yeah, Sa Concepcion. Yes. Okay, so sorry sabi nyo hindi kayo nakarating sa Tarlac at hindi kayo nakarating sa... Yung farm, Sa farm, which is located in Barangay San de los Remedios, nakarating ako doon. Pero yung sa munisipyo ng Bamban, yung hub na sinasabi nila, hindi ako nakarating po doon. So hindi kayo nakarating dun sa halos 8-hectare property na ni-raid ng Hindi pa. PAOK? Hindi pa. Okay. And yung Laila Masiklat or Laila Tulio, for that matter, kung ano yung totoong buong pangalan niya, kaano-ano po niya si Myrna
Masiklat. Kasi si Myrna ang nagbati ng happy birthday pretty pig kay Alice Guo. Ma'am, hindi ko po kilala. Hindi nyo po kilala si Myrna Masiklat. Hindi po. Alright. So, kung wala na kayong idadagdag para sa aming investigasyon, salamat po, Ms. Nancy. Kinumpirma po ninyo na kasinungalingan ang sinabi ni Alice Guo na wala siyang kinalaman sa Zunyuan at sa mga Pogo. So, salamat po mula sa chair at mula sa aming komite. Thank you po. Thank you. Sino pong nandito para sa